Karaniwang nangyayari na kapag mayroong panibagong star player na nasa team mo na nakuha nila via trade, ay syempre bilang isang star player ay kakamustahin mo ito o i-welcome mo sa team mo. Pero hindi mismo ganyan ang ginawa ni LeBron James kay DeAndre Ayton. Nang tanongin si DeAndre Ayton kung meron ba siyang natanggap na mga text o mga notification galing sa mga kapwa star player niya sa kanyang bagong team na Los Angeles Lakers, ayon pa mismo kay DeAndre Ayton, wala siyang naalala galing kay LeBron, pero kay Luka meron siyang natanggap na text. Hindi na po idinetalye pa ni DeAndre Ayton kung ano ang sinabi ni Luka, pero syempre welcome text message po yun. Pero kay LeBron mga idol, ever since ay wala siyang natanggap na text o pangangamusta man lang. Hindi po normal yung mga ganyan dahil syempre kapag meron kang star player na nasa team mo na, ay ikaw mismo ang magwe-welcome sa kanya. Ika nga, dapat mong i-break ang awkward barrier na yan. Sa kabilang banda, hindi rin po natin masisisi itong si LeBron. Hindi naman nangangahulugan na hindi niya tinext itong si Ayton ay hindi niya nagusto ito. Definitely, baka busy lang siya, no? Para sa inyo mga idol, ano ang komento ninyo patungkol dyan na wala pang text galing kay LeBron itong si Ayton? Sa kabilang banda, heto po ang pansamantalang pumipigil sa pagpirma ni Al Horford sa Golden State Warriors. Ayon sa pinaka-latest na update, naghihintay lang ang Golden State Warriors kung ano ang kanilang mapagkakasunduang kontrata kay Kuminga. Kapag tapos ng pumirma si Kuminga sa kung anong deal, doon pa lang po mafa-finalize ang kontrata ni Al Horford sa kanila. Sa madaling salita, kapag hindi pa pumirma itong si Kuminga, ay wala rin pong pirmahang magaganap kay Al Horford. Nakadepende po kay Kuminga mga idol ang magiging takbo ng free agency plans ng Golden State Warriors. Sa kabilang banda, tanging si Al Horford lamang dito ang tinatarget ng Golden State Warriors. Marami namang mga pangalang nauugnay sa kanila pero so far tahimik po sila patungkol dyan. Ito ho'y taliwas sa inilabas na impormasyon ng Golden State Warriors owner na si Joe Lacob na sila'y magiging agresibo sa free agency. Pero so far, mapahanggang sa ngayon ay wala pa naman silang napapapirmang ibang pangalan, especially sa kanilang mga role player. Bilang bagong head coach, babawasan mismo ni Coach Mike Brown ang trabaho nitong si Rick Brunson, ang ama ni Jalen Brunson. Under mismo kay Coach Tom Thibodeau, ang former head coach ng Knicks, itong si Rick Brunson mismo ang lead assistant coach. Ibig sabihin nun, kung wala si Coach Tom Thibodeau, itong si Rick Brunson ang mangangasiwa sa kanilang kupunan. Pero ngayon, under mismo kay Coach Mike Brown, magdadala po siya ng kanyang sariling staff. Pero hindi naman po tatanggalin itong si Coach Rick Brunson. Babawasan lamang po ang kanyang papel kung bali hindi na siya mag-i-engage sa sideline. Ayon sa impormasyon ay nag-agree naman kaagad itong si Rick Brunson kung para sa kanya ay yun po ang nakakabuti para sa pangkabuuan, especially mismo sa kanilang kupunan. Sa nagdaang season, marami kasing mga teammates nitong si Jalen Brunson ang naglabas ng kanilang hinaing na parang hindi nga patas sapagkat mayroong nepotism na nangyayari dahil nga itong ama ni Jalen Brunson ay starring mismo. Kaya sa puntong ito mga idol ay tama lang po itong ginawa ni Mike Brown. Nabawasan lang muna ang trabaho ni Rick Brunson.